What's up mga kakuryente? Ngayon pag-usapan naman natin kung ano ba yung talagang tawag dito sa ating hawak na to. Usually sinatawag natin itong PVC or conduit pipe, no? Pero ano ba talaga yung base sa TESDA? Ano bang tawag natin dito? So, ang tawag po natin dito ay rigid non-metallic conduit or tinatawag nating RNC. Okay? So kapag RNC po, ito pa ay unthreaded, yung wala pong thread dito sa loob, smooth. And then usually ito ginagamit to sa US, sa Canada, sa Europe, and even here in the Philippines, no? So yun, saan nga ba ginagamit ito or saan ba pwedeng mga gamitin itong tinatawag nating RNC? So saan hindi pwede at hindi pwedeng gamitin? So pwede po itong gamitin basta po ito ay nakatago. Base po sa Philippine Electrical Code, dapat po ang ating pong RNC or rigid non-metallic conduit ay naka-hide. Pwede pong, dapat po hindi po ito naka-expose, no? Kaya mapapansin po natin yung mga gawa ng iba, bakit nakalabas to. So sabi po ng PEC, dapat po ito ay naka-concealed in walls, floors, and ceiling. No? Pwede rin naman to i-baon sa i-direct boreal basta yung 300 mm in trenches below, no? Or 300 mm thick concrete or equivalent. Then kung sa mga street naman nyo gagamitin, highways, roads, alleys, driveways or parking lots, dapat po ito ay 600 millimeters under, no? Mas mababa doon. So pwede nyo po itong gamitin. Saan pa ba? Sa mga driveways or parking lots or single or two family dwelling units, dapat 400 millimeters po under. So, saan pa pwede ito gamitin? In a location exposed to severe corrosive influence and chemicals for which materials are specifically approved. Pwede nyo po ito gamitin kung na-expose po sa mga materials na basta ito pong PVC natin is approved, mga materials na talagang tatagal yung ating pong RNC. So, pwede rin po ito cinder fill, no? Yung binabaon po sa semento, pwede din po ito, no? Basta, for example, bago po kayo mag-flooring, pwede nyo po ito ibaon. Yun. At the same time, pwede po ito sa mga wet location, basta make it sure po na hindi po papasukin ng tubig yung loob. No, pwede rin po ito in dry and damp location. Saan nga naman hindi pwede gamitin yung tinatawag nating RNC? So, sa mga hazardous location, hindi po pwede to sa mga hazardous location. For example, yung madalas mainitan o kaya madalas may mga chemicals, mga gano'n, no? What else? Yung may mga temperature na 50 degrees Celsius pataas, hindi po pwede nyo po ito gamitin. No? Hindi rin po ito pwedeng gamitin sa mga chatters and yung mga similar location. So mga ganun po kasi 'di ba sa mga chatters usually yan yung mga magalaw yung floor, pwede pong masira yung ating pong mga PVC. Okay? So ito po, ano nga pong tawag ulit dito is RNC. Kung kapag bibili po, usually sa mga hardware hindi po nila alam yung tunay na tawag dito eh. Pero ang tunay pong tawag dito is rigid non-metallic conduit. Okay? So, yun lamang po for a while. So, sa mga gusto pa pong mga makatuto ng tungkol sa mga electrical materials, don't forget to follow and subscribe my YouTube channel. Pwede pong na dyan, ilalagay ko yung link sa baba. So, maraming salamat. Yun lang.